Magandang gabi po sa ating lahat. Sa atin ho mga kasamaan sa Far Eastern Evangelical Theological Seminary, ipinagpapatuloy ho natin sa gabing ito ang atin hong pag-aaral, ang atin hong pag-aaral sa subject na Theology of Worship, The Theology of Worship. Tayo ho ngayon ay nasa ikapat na lesson natin sa Theology of Worship, entitled The Life of Abraham, The Life of Abraham. In the first session ho natin, we define worship, We define worship as a response, We define worship as a response to what? To the revelation of God, Isa pong bagay ang napansin natin that real worship defies definition according to Bob Source in his book Exploring God. It can only be experienced. Worship was never intended by God to be the discussion of textbook, but rather the communion with God experienced by His loved ones. Kaya nga ho, mahirap siyang ipaliwanag dahil ito ay sangkaranasan ng isang tao na nakatanggap ng biyaya sa Diyos. Ito ho ay isang response ng kaniyang kaluluwa sa kabutihan ng Diyos, sa kung sino man ang Diyos sa kaniyang buhay. Instinct na ho sa atin ang pagsamba sa Diyos. May isang author ho sa kanyang book, A Lifestyle of Worship, said, some practice what they preach. Others preach what they practice. Lessons born of study can be enlightening, but lesson born of life can be life-changing. Ang atin ng karanasan, Ang atin ng karanasan is the best teacher. At ito po ang nagbabago sa ating buhay. Dahil ang tunay yung pagsamba ay isang karanasan. At ito po ay karanasan ng mga taong mga lingkod ng Diyos simula pa lang noon hanggang sa kapanahunan natin yon. Kaya hindi ho natin masabing ang pagsamba ay isang bagay na pinag-aaralan. Hindi ho ang pinag-aaral ho natin ang worship to get the principle, Para makita ho natin ano nga ba talaga ang isang pagsamba na gusto at nais ng Diyos. Dahil ang Diyos ang naghahanap ng mananamba. At isang example, halimbawa, na tinatawag ho nating mananamba is ang kanya pong isa sa mga dakilang lingkod ng Diyos ay si Abraham. I would like us to listen to the reading of the word from Genesis chapter 22. Ito po yung teksto ng ating patayan ng pag-aaral sa gabing ito regarding the life of worship of Abraham. Genesis chapter 22 verses 1 to 19. Ito po ibabasahin po sa atin ni Pastora Nore Joy. Sabi po sa Genesis chapter 22 verses 1 to 19 sa Magandang Balita Biblia, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako, tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac, at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo, at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Na ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kaniyang mga alipin, bantayan niyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano iyon anak? Tugon ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon, kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Iniayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham. Narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan.
Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo pinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh, sapagkat hindi mo pagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang dahil mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beerseba. Sino po ba si Abraham? Sino po ba si Abraham na ating tatalakayin ngayon? Bago po natin i-discuss ang Genesis 22, I would like to give a little background. No? Na ang buhay ni Abraham, ang buhay pagsamba ni Abraham. No? Nung tinawag po ng Diyos si Abraham mula sa malayong bayan, no? At sinabihan siya ng Diyos, ikaw ay pinili ko at tinatawag ko. No? Siya ho ay naging buhay na niya ang pagsamba sa Diyos. Nung dumating mo siya sa lupain ng Kanaan, siya ay nagtayo ng altar at siya po ay sumasamba sa Diyos. Siya po ay masaya, siya po ay sumasamba. Kapag siya po ay binibigyan ng Diyos ng mga responsibility, siya po ay sumasamba. Nung pinangakuan siya ng Diyos ng magkakaroon siya ng anak, una palasamba, no? Isang taong palasamba. And because of that character, sa Isaiah 41:8, tinawag ng Diyos si Abraham bilang a friend of God. A friend of God. Tinawag ng Diyos si Abraham na kaibigan. Why? Because of his lifestyle of worship. Kay Abraham, worship is a lifestyle. No. Dito, titingnan natin mula sa buhay ni Abraham ang ilan hong mga prinsipyo na sinabi natin kanina that worship is a lifestyle. No. Na maging sa gitna ho pala ng posibleng problema. Pwede pa rin tayong mag-worship sa ating Panginoon. No. Bakit po? Ang sabi ho natin sa binasa kanina, Genesis 22:5, ang sabi doon, verse 5, Kaya sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan niyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako doon at babalikan namin kayo. Ano pong sabi ni Abraham sa kanyang mga alipin? Pupunta kami sa bundok, maiwan kayo dito at kami ay sasamba at babalikan namin kayo. No. Ang subject matter natin is the theology of worship. Ano ho ba ang theology ng worship kay Abraham? No. Ano ho ba ang theology of worship kay Abraham? Makita ho natin dito ang isang unang prinsipyo sa buhay ni Abraham that true worship involves an intimate knowledge of God. True worship involves an intimate knowledge of God. Sabi ho sa verses 1 and 2. Pababasahon natin. Verses 1 and 2. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako, tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Ano po unang prinsipyo natin? True worship involves an intimate knowledge of God. Pasihin natin. Ang verse 1 ho ay nag-umpisa sa salita sa panawagan ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, Abraham, Abraham. Anong sabi ni Abraham? Narito po ako, Panginoon. Anong unang prinsipyo natin na nagpapakita po ng intimate knowledge of God? Una po, that true worship begins with keen ear listening to God's instruction. True worship begins with a keen ear listening to God's instruction.
Nung narinig ni Abraham ang tinig ng Diyos, how can he identify that is the voice of God? No? Because Abraham has trained his ears, no? Has trained his ears to listen to the voice of God. No? Kaya napakahalaga po, no? Ang magkaroon ho tayo ng intimate, malapit na kaugnayan sa ating Panginoon. At pag malapit ho ang ating kaugnayan sa Panginoon, ang tenga ho natin ay matututo saan? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pansinin po natin, nung ibinigay po ng Diyos kay Moses sa book ho ng Exodus, ang tinatawag ho nating 10 utos. Ito po yung unay sinabi ng Diyos na naririnig ng mga tao. And because of that, mga tao doon, nagreklamo ang mga tao. Sabi nila, natatakot kami sa Diyos. No? Moses, ikaw na lang. No? Ikaw na lang ang makinig. Sabihin mo na lang sa amin, matapos mong mapakinggan. Pansinin po natin, sino po bang mas malapit sa Diyos? Di ba si Moses? Pero hindi siya natatakot, hindi siya naririndi sa tinig ng Diyos. Ang tao ay naririndi sa tinig ng Diyos. No? And because of his keen ear listening to the voice of God, marami yung biyaya na tanggap si Moses galing sa Diyos. No? Una, yung pagkatawag ng Diyos kay Moses, no? Is because of what? Keen ear listening to the voice of God. Pangalawa, binigay mo 10 utos. Sa kanya ipinagkatiwala ng Diyos ang 10 utos at ang napakarami pang utos. Kasama na yung paggawa ng tabernakulo. Ipinakita ng Diyos kay Moses ang example ng tabernakulo sa langit upang gawin ho ito sa lupa. Sa Exodus din po napag-aralan natin na isang bahagi ng katawan ng isang pari na itinatalaga sa Diyos ay yung kanyang tenga. No? Na ibig sabihin, wala siyang ibang pakikinggan kundi ang tinig ng Diyos. Wala siyang ibang pakikinggan kundi ang instruction ng Panginoon. Napakalagaw sa atin yun. Dahil ang sabi sa John chapter 10, ang siyang nakikinig at gumagawa ng aking sinasabi, ng aking inuutos, ang siyang nag-umiibig sa akin. No? At ang sabi ng Jesus, ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking salita. At kapag hindi ang boses ko ang napakinggan, sila'y tumatakbo. No? Sa madaling salita po, kilalang-kilala mo ang Diyos mo para ma-identify mo who is really speaking. No? Sa panahon natin yun na maraming bumubulong, maraming nagsasalita. No? Sabi nga nila, sa kanan ang Diyos, sa kaliwa ay iba. No? Marami tayong napapakinggan. Kinakailangan tayong magkaroon ng mas malapit na relasyon sa Diyos upang ma-identify really natin na ang Diyos nga ang nangungusap sa atin sa kapanahunan nating ito. Because true worship begins with a keen ear listening to God's instruction. Ang sabi ni Santiago, na may posibilidad na tayo huy nakikinig ng salita, pero hindi naman natin isinasagawa ito, dinadaya natin ang ating sarili. Nagbigay din ho ng example ng Panginoon sa kanyang kwento sa gospel na may 2 anak na sinabihan ng Diyos yung pangalan. Sabi ng tatay doon sa pangalan, anak, pumunta ka sa bukid. Ang sabi ng pangalan, opo. Pero hindi siya pumunta. At sinabihan ng tatay yung bunso, sabi niya, anak, pumunta ka sa bukid. Sabi niya, hindi po ako makapunta. Subalit nagbago ng pag-iisip at siya ay pumunta. Napakahalaga po yung pakikinig sa instruction ng Panginoon. Alam niyo po, kung hindi yung naging tapat sa pakikinig ko ang mga lingkod ng Diyos, hindi yung naisulat ang Biblia na mayroon hong perfection. No? Because of that keen ear listening to the voice of God, to the instruction of God. Nung si Samuel ay tinawag ng Diyos, ang sabi ng Diyos kay Samuel, Samuel. Anong unang inisip ni Samuel? Inisip niya na tinatawag siya ni Sacerdote Eli. Kaya siya tumakbo kay Sacerdote Eli. Sabi niya, tinatawag niyo po ba ako? At sabi ni Sacerdote Eli, hindi kita tinatawag. Batulog ka na uli, anak. At muli, nangusap ang Diyos, tumawag muli ang Diyos kay Samuel. Sabi ng Diyos, Samuel. Kasi hindi pa niya identify yung boses ng Diyos. And he runs to Eli up to 3rd time. Ang pangatlong beses na nagkaroon na ng isipin nyo, hindi agad na rin na-identify ni Sacerdote Eli whose voice is speaking. Dahil siya hindi na niya naririnig ang boses ng Diyos. Pero nung pangatlong beses, after 3 times, nagkaroon na siya ng hinala. No? Because he is in the presence of God. He is living in the tabernacle of God. At ang sabi niya, next time na may tumawag sa iyo, Samuel, sabihin mo, magsalita ka, Panginoon, sapagat nakikinig ang iyong lingkod. At alam na ni Sacerdote Eli that it is God who is speaking to Samuel. And because of that,
Samuel learned to listen to the voice of God. And he became one of the best and great prophet of God in the Old Testament. Ano po ang prinsipyo makikita natin? True worship begins with the keen ear listening to God's instruction. Nung sinabihan ng Diyos si Abraham, tinawag pa lang ng Diyos si Abraham, ang sabi ni Abraham, "Attention Lord, here am I." Nakahanda po akong makinig sa inyo. Ano ang instruction ng Diyos kay Abraham? Pasinin po natin ang instruction ng Diyos kay Abraham. Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, dalhin mo ang iyong nag-iisang at pinakamamahal na anak. No? At dalhin mo siya doon sa bundok ng Moriah at ituturo ko sa iyo kung saang bundok doon. Pasinin natin. No? Ang revelation ng Diyos kay Abraham is progressive revelation. Progressive revelation. Nung tinawag ng Diyos si Abraham, nag-stand of attention agad si Abraham at nakinig siya sa sinasabi ng Diyos. Ang sabi niya, ihandog mo sa akin. Anong response ni Abraham? Ang response ni Abraham, maagang-maaga pa siyang gumising at naganda siya. Alam na niya yung kanyang ihahanda. Di ba? Because ang sabi ng Diyos, ihandog mo sa akin, that is worship. No? Ano ba dapat ihanda sa kanyang paghahandog? Then, ang sabi ng Diyos, pumunta ka sa bundok na ituturo ko sa iyo. Kung titingnan niyo po ang geography ng Mount Moriah, kung titingnan po natin ang geography ng Mount Moriah, hindi po siya katulad ng Bulkang Mayon. No? Hindi siya katulad ng Bulkang Mayon na mayroong isang peak lang ang bundok na yon. Ang Mount Moriah ay maraming peak. Ano sabihin? Maraming tuktok. Ang sabi ng Diyos, kaya kinakailangan niyang makinig sa Diyos, sa instruction ng Diyos. Pumunta ka sa bundok ng Moriah sa tuktok na ituturo ko sa iyo. Alam niyo po, kung hindi ho siya nakikinig, sigurado, posibleng mamatay talagang totoo si Isaac. But because of his keen ear listening, nakita natin ang resulta. So, saan ho nag-uumpisa ang worship? Nag-uumpisa ang worship saan? Sa lubos nating pagkakilala sa Panginoon. Sa lubos ho nating pagkakilala sa Panginoon. Last time we defined worship, with through acrostic, through acrostic. At sabi ho natin, one of the character of worshiper is wonderment, Meron siyang namamangha siya sa anyang Diyos. Kaya hindi ho natin masasabing ang salitang worship po ay pwedeng pag-aralan. Kaya sabi ho natin, ang salitang worship, ang totoong worship ay isang karanasan. Dahil ang isang sumasamba sa Diyos ay namamangha siya sa kadakilaan ng kanyang Diyos. That is worship. And another character of worship is obedient. Obedient. Hindi ka magiging obedient if you're not listening to the voice of God. Kung hindi mo napapakinggan ang salita ng Diyos. Kung ang ginagawa mo, pag nagsasalita Diyos, tinatakpan mo ang iyong tenga. Ikaw na lang ang nagsasalita, lagi nagsasalita. If you don't have time listening to God. So, napakahalaga po, ang tunay na pagsamba ay lagi hong nakahandang makinig sa sinasabi ng Diyos. Pangalawa, true worship does not take place because of desperation. True worship does not take place because of desperation. Medyo lalabas ho tayo doon sa ating teksto. At magbibigay ho tayo ng example ng sino ho ba ang desperado na pagsamba sa Panginoon. Tingnan ho natin sa 1 Samuel chapter 15. Babasahin natin ang verses 5 to 12 at makikita natin ang isang example. Sino ba itong desperado sa pagsamba sa Panginoon? 1 Samuel chapter 13, verse 5 to 12. 1 Samuel chapter 13, verse 5 to 12. Pakibasa nga po. Nagtipon-tipon din ang mga Filisteo upang harapin ang mga Israelita. Ang karwahe nila ay 30,000 at 6,000 ang mga kawal na nakakabayo. At parang buhangin sa dagat ang dami ng mga kawal na naglalakad. Sila'y nagkampo sa Mikmas sa gawing silangan ng Bet-Aven. Nakita ng mga Israelita ang malaking panganib na kanilang kakaharapin. At natakot sila kaya't nagkanya-kanya silang tago sa mga kuweba, hukay, libingan, malalaking bato at mga punong kahoy. Ang iba namay tumawid sa Jordan papuntang Gad at Gilead.
Naiwan si Saul sa Gilgal at nanginginig sa takot ang mga naiwang kasama niya. 7 araw siyang naghintay roon, tulad ng sinabi sa kanya ni Samuel. Ngunit hindi pa rin ito dumarating. Ang mga kasama niya ay isa-isa nang umaalis. Kaya nagpakuha si Saul ng handog na susunugin at handog pangkapayapaan, at siya na ang naghandog ng mga ito. Katatapos lamang niyang maghandog nang dumating si Samuel. Sinalubong siya ni Saul at binati. Tinanong siya ni Samuel, "Bakit mo ginawa iyan?" Sumagot siya, "Ang mga kasama ko'y isa-isa nang nag-aalisan. Nariyan na sa Mikmas ang mga Filisteo, at ikaw namay hindi dumating sa oras na ating usapan. Ako'y nangangambang lusubin kami ng mga Filisteo rito sa Gilgal na hindi pa ako nakapaghahandog kay Yahweh, kaya napilitan akong maghandog." Yan. Ito po ang kwento ni Haring Saul, no? Sa ambili ni Propeta Samuel kay Haring Saul ay ganito. Si Haring Saul ang unang-unang hari sa Israel. No, siya ay pinili ho ng Diyos para maghari sa Israel. Ano sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Samuel kay Haring Saul, no? Manatili siya sa Mikmas, no? At intayin niya doon si Samuel at siya ang maghahandog sa Diyos para bago sila makipaglaban. Ano ba nangyari sa labanan ito? Sa labanan ito, ang labanan is 1:1,000, no? 1:1,000. Bakit ito? Ang dami kasi ng mga Pilisteyong kalaban, may mga ibang bansa pang tumulong sa Pilisteo, and because of that, natakot ang Israel at nagtago ang mga Israelita sa kung saan-saan, no? At ang naiwan na lang kay Samuel ay ilan? 600. No? Isipin nyo, 6,000 laban sa 1 million. Gaano kalaki ang tsansa? Mayroon ba ang pag-asa? At ang mga Israelita nagtatago. Kasabihan nga ng mga Pilisteo, nagtatago na sa mga lungga ang mga Israelita. Bakit? Una wala silang sandata. Dahil para sila ay magkaroon ng sandata, ang mga araro nila, ipadadalhin pa nila sa Pilisteo. Ang mga Pilisteo ay magagaling na mga panday. Sa Israel ay walang panday nung panahon yun, kaya wala silang sandata. And because of that, natakot ang mga tao. At dahil sa natakot ang mga tao, at nakita ni Haring Saul yung kanilang sitwasyon na walang pag-asa sa paningin ng tao dahil nagtatakbuhan na ang kanyang mga tauhan. Dati libo-libo ang kanyang mga tauhan. Pero ngayon, 600 na lamang ang natitira sa kanya doon sa kampo. At ang 600 pang ito ay nanginginig sa takot, kasama na rin siya. No. In desperation, ang sabi ni Propeta Samuel, "Hintayin mo ako at ako ang maghahandog sa Diyos at ipapanalangin ko kayo." Anong ginawa ni Haring Saul? Ang ginawa ni Haring Saul, kinuha niya ang role of the prophet. Kinuha niya ang role of the prophet at siya ang gumawa ng bagay na hindi niya dapat gawin, ang paghahandog. Dahil ang paghahandog ay nakatalaga para saan? Sa mga propeta ng Diyos. At because of that, anong resulta? At tuloy ang resulta, ang sabi ng Diyos, because of that, I have rejected you as a king. No. Hindi sagot sa desperasyon. No. Ang pagsamba. No. Hindi sagot sa desperasyon ang pagsamba. No. Pangalawang magandang halimbawa natin, sabi natin, true worship does not take place because of desperation, and true worship does not take place because of pride. No. Kasi may mga tao na quote-unquote sumasamba because of pride. Posible ho ba yun? Yes, posible ho. Makikita ho natin ang story nito sa 2 Chronicles chapter 26. No. Hindi na ho natin babasahin. Mamaya bibigyan na lang ho natin ng pansin kung ano yung palo ng Diyos. No. Sa 2 Chronicles chapter 26. Yan. O sige, para makita natin yung storya. 2 Chronicles 26 verse 16. Pakibasa Pastora Nora Joy, no? Hanggang verse 16 hanggang verse 21. 2 Chronicles chapter 26 verse 16 to 21. Ganito po ang sinasabi, "Subalit nang maging makapangyarihan si Uzzias, naging palalo siya na siyang dahilan ng kanyang pagbagsak. Nilapastangan niya ang Diyos niyang si Yahweh nang pumasok siya sa templo upang maghandog sa altar na sunugan ng insenso. Sinundan siya ng paring si Azarias, kasama ang 80 matatapang na pari ni Yahweh. Nang makita siya
ay sinabi nila, Haring Uzzias, wala po kayong karapatang magsunog ng insenso para kay Yahweh. Tanging ang mga paring mula sa angkan ni Aaron lamang ang inatasan ng Diyos sa katungkulang ito. Lumabas na kayo rito sa banal na dako. Nagkakasala kayo sa ginagawa ninyong iyan. Hindi sinang-ayunan ng Panginoong Yahweh ang ginagawa ninyo. Nagalit si Haring Uzzias sa mga pari. Siya ay nakatayo noon sa tabi ng altar na sunugan ng insenso. Ngunit nang sandaling iyon ay nagkaroon siya ng sakit sa balat na parang ketong sa noo. Nang makita ni Azarias at ng mga pari ang nangyari kay Uzzias, pinalabas nila ito agad. Hindi naman ito tumutol sapagkat naramdaman niyang siya'y pinarurusahan na ni Yahweh. Hindi na gumaling ang sakit sa balat ni Haring Uzzias hanggang sa siyam ay mamatay. Okay. Ano makita natin? Sino ba ito si Haring Uzzias? No? Si Haring Uzzias po ay isang napakagaling na hari. Tinulungan ho siya ng Diyos para labanan ang kanilang mga kaaway at nasakop nila ang mga bansa ng mga Pilisteo at ang mga karatig o kanugnog ng mga bansa ng Israel. No? And because of that, no, ang sabi ng Biblia, medyo yumabang si Uzzias dahil sa mga tagumpay na ipinagkaloob ng Diyos kay Haring Uzzias, lumaki ang kanyang ulo, nagkaroon siya ng hydrocephalus. Ano resulta ho ng kanyang hydrocephalus? No, yung kanyang pride, no. Pumasok siya sa templo at nais niyang ipakita na siya kaya niyang gawin ang pagsamba, ang pangunguna sa pagsamba sa Diyos. Alam mo natin ang templo, no, ang templo doon sa Israel ay nababahagi actually sa apat na bahagi, no? Pero ang main building of the temple was divided into two, no? The first portion is the holy place. Dito pwedeng pumasok ang mga pari, no? And the second portion is the most holy place. Ang pwede lang pumasok dito ay ang chief priest o ang punong saserdote. Wala na pong pwedeng pumasok doon dahil nandun ho ang luklukan ng Diyos at ang kaban ng tipan. Sa frontage ng templo is mayroong isang enclosure na ang pwede hong pumasok dito ay ang mga Libita, no? Ang mga Libita. Ang tao po nasasamba sa Diyos, no, ay hanggang doon lamang po sa labas ng templo. Sa labas ng templo. Pero nung ginawa ni Haring Uzzias, no, because of pride, he entered into the holy place, no? He entered into the holy place na alam ho niyang ipinagbabawal pumasok doon ang hindi pari. But because of his pride, gusto niyang aktuhin ang gawa at trabaho ng pari. Pumasok siya doon, dala-dala ho niya isang insenso at nais siya ho maghandog ng insenso sa Diyos, no? At nung siya ho'y pinipigilan, ayaw ho niyang magpapigil. Pero nung ginawa ng Diyos, pinarusahan siya ng Diyos. Binigyan ho siya ng ketong. No? Binigyan siya ng ketong. Anong lesson makikita natin sa kwentong ito? Sa dalawang lesson ito. Si Haring Saul, no? Sa Haring Saul ay gusto niyang gawin ang pagsamba kahit hindi siya otorisado. No? Kahit hindi siya otorisado. Gayun din ho si Haring Uzzias. Pero magkaiba ho sila. Ginawa ni Haring Saul ang pagsamba out of desperation. Kasi bakit? Ito na lang siguro yung sabi niya, ito na yung last resource. Ito yung paraan parang magic. Ginawa niyang ang pagsamba parang magic upang sila ay magtagumpay. Si Uzziah naman, no, ginawa niya ang pagsamba out of pride, no. At marami ho sa atin posible na sumasamba sa Diyos out of pride or out of desperation, no. Tandaan natin, the first principle is true worship involves an intimate knowledge of God. As a result of what? A keen ear listening to God's instruction. Hindi ka makasasamba malibang napakinggan mo ang tinig ng Diyos. Hindi ka makasasamba unless God revealed Himself to you and you respond in worship. Kaya nga sabi natin, worship is a response of our totality to the totality of God. Second principle na mababasa ko natin dito sa Genesis chapter 22 is in verse 3. Pakibasa nga po ang verse 3. Genesis 22 verse 3. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki
papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Okay. Anong sabi sa talata? Anong prinsipyo makikita natin? Second principle. True worship involves adequate preparation. True worship involves adequate preparation. Dalawang bagay ang pinag-uusapan natin dito. Preparation. Pag sinabi natin preparation, paghahanda. No? Ang sabi ho ng mga galing na nagpaplano. No? Ang gera daw po ay napagtatagumpayan sa planning pa lang, 50% and 50% execution. No? So mahalaga po yung tatawag nating adequate preparation. Kung gusto nating tunay ng kasamba sa Diyos, dapat tayo nakahanda lagi sa pagsamba sa Panginoon. Pasino natin? Nung narinig ni Abraham ang tinig ng Diyos, anong ginawa niya? Maagang-maaga pa lamang siya, maagang-maaga pa lamang siya, ay gumising na at naganda. Para natin maunawaan ito, yung tinatawag natin preparation, titingnan muna natin what is not the wrong. Ano ho yung mali, na preparasyon sa pagsamba. Posible ho din ho kasi na magkamali tayo sa pagsamba. Sa preparasyon pa lang ho natin. Tingnan ho natin. Ang isang kwento ng Biblia, sabi kasi natin, mahalaga yung preparasyon. Paano ho tayo magkamali sa ating pagsamba by using our preparation? Posible din ho pala. 1 Chronicles chapter 13. Ito ho ang kwento na kung saan ay nais ni Haring David. Nais ni Haring David na dalhin sa templo o dalhin sa Jerusalem ang tabernakulo ng Diyos. Mamaya bibigyan natin ng kwento. Subukan natin. Basahin natin ang 1 Chronicles chapter 13. Sumangguni si David sa mga pinuno ng mga pangkat ng libo-libo at daan-daang kawal. Sinabi niya sa buong sambahayan ng Israel, "Kung sumasang-ayon kayo at kung ito'y ayon sa kalooban ni Yahweh na ating Diyos, aanyayahan natin dito ang mga kapatid nating wala rito, pati ang mga pari at mga liwitang nasa mga lungsod na may pastulan. Pagkatapos, kunin natin muli ang kabanang tipan na napabayaan na noong panahon ni Saul." Sumang-ayon ang lahat sa magandang panukalang ito. Kaya tinipon ni David ang mga Israelita mula sa Sihor sa Ehipto hanggang sa pasukan ng Hamat upang kunin sa lungsod ng Jerim ang kabanang tipan at dalhin sa Jerusalem. Pumunta silang lahat sa Baala papuntang lungsod ng Jerim sa Huda upang kunin ang kabanang tipan ng Diyos na si Yahweh, na nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga kerubin. Pagdating nila sa bahay ni Abinadab, isinakay nila ang kabanang tipan sa isang bagong kariton na inalalayan ni Uza at Ahiyo. Si David at ang buong Israel ay sumasayaw at umaawit sa saliw ng tugtugan ng mga lira, alpa, tamborin, pompyang at trompeta. Ngunit pagsapit nila sa giikan sa Kidon, natisod ang mga bakang humihila sa kariton kaya't hinawakan ni Uza ang kabanang tipan upang hindi mahulog. Dahil dito, nagalit sa kanya si Yahweh, kaya't namatay siya noon din. Nagalit si David dahil pinarusahan ng Diyos si Uza, kaya't ang lugar na iyon ay tinawag na Perez Uza mula noon. Subalit natakot rin si David sa Diyos kaya't nasabi niya, "Paano ko ngayon iuwi ang kabanang tipan?" Sa halip na iuwi ito sa Jerusalem, dinala niya ang kaban sa bahay ni Obed-Edom na tagalungsod ng Gat. 3 buwan doon ang kabanang tipan, ipinagpala ni Yahweh ang sambahayan ni Obed-Edom, pati na ang lahat ng kanyang mga ari-arian. Okay. Ano ho yung maling paggamit, Maling preparation. Sabi natin, unang prinsipyo natin dito sa true worship involves adequate preparation. True worship does not take place using the wrong 3M. Para madali yung matandaan. True worship does not take place using the wrong 3M. The first M is the wrong means. The wrong means. Ano ba mga Tagalog sa means? Pamamaraan. Sa maling pamamaraan. Paano ho niya dinalan? Paano niya dinala? Maganda ang kanyang plano. Gusto niyang dalhin ang kaban ng tipan ng Diyos na nandoon sa isang bahay na napabayaan ng Israel. Bakit to? Kasi nung time mo na wala pa silang hari, nung wala pa silang hari,
sa pangunguna ni Sacerdote Eli. Nung sila ho'y natalo, dinala ho nila sa labanan ang kabanatipan at ito'y naagaw ng mga Pilisteo. Pero hindi pumayag ang Diyos na manatili doon sa lugar ng mga Pilisteo. Pinarusahan ng Diyos ang mga Pilisteo maging kanilang Diyos-Diyosan at ang mga Pilisteo binalik nila ang kabanatipan sa Israel. At ito'y napunta sa isang bahay doon sa lako ng Mikmas. No? And because of that, simula ho noon hanggang sa time ni Saul, hindi ho nila naibalik. At to si David na ho naghahari, ang nais niya ibalik. Di ho ba maganda? Maganda na may balik, makuha uli ang kabanatipan ng Diyos at maibalik na muli sa badala sa Jerusalem. No. Pero, paano ho niya ginawa? Sa mamaling kaparaanan. Paano ho ba dinadala ang kabanatipan? Sa Exodus po, maliwanag ho yan na instruction ng Diyos. Paano po dadalhin ang kabanatipan? Ito'y dapat bubuhatin ng mga pari. No? So, bakit ito siya nagkamali? Kinarga nila sa bagong kariton. Maganda ang kanilang intensyon. Di ba? Maganda yung kaparaanan nila. Bagong kariton. Kasi yung mga Pilisteo, nilagay din nila sa kariton. Kaya sabi nila, posibleng gayahin namin ang ginagawa ng mga Pilisteo. Kaya ito nakabalik sa Jerusalem. No? Pero pinahinan ng Diyos. Pangalawa, no? By the wrong men. No? By the wrong men. Pansinin nyo, sa unang mga talata, sabi doon, sino kanyang kinonsulta? Sa halip na konsultahin niya ho ang propeta ng Diyos. Actually, 2 propeta ang nakabantay sa kanya nung siya ho'y hari. Si propeta Nathan at si propeta Gad. No? At the same time, yung mga saserdote na nakakaalam mo na kautusan ng Diyos. No? Sino kanyang kinonsulta? Ang kinonsulta ho niya are the captains, the armies, no? Na hindi nila naunawaan ang batas ng Diyos. And because of that, maganda ang intention ng David. Pangalawa is the wrong motives. No? Wrong motives. So, tatlong M na pwede magkamali sa ating pagsamba. By using the wrong means, wrong men, and wrong motives. Paano tumama ang pagsamba at ang preparasyon ni Abraham? Balikan natin ang kwento ni Abraham. No, sa Genesis chapter 22, ang sabi doon, maagang-maaga pa lamang si Abraham ay naghanda na siya. Ano pong inihanda ni Abraham? Inihanda niya ang panggatong. Lahat po ng gagamitin sa pagsamba, inihanda niya. Panggatong, maaga pa siya nagsibak. Isipin nyo, alam niyang mamamatay ang kanyang anak, pero siya ho'y masipag, maliksi ang kanyang katawan, matanda na ho si Abraham. Si Abraham ho nito is more than 100 years. Approximately around 112 years. Pero siya'y maaga, hindi niya pinasipak. Siya mismo ang naghanda, nagkasikaso ng panggato. Di ba pag pag may okasyon na maganda at tayo ay interesadong dumalo, di ba? Tayo ay nagprepare. Siguro malayo pa lang yung damit natin, nakahanda-handa na. No? Ganun ho ang paghanda ni Abraham sa kanyang, dahil alam niya ang kanyang sasambahin ay kanyang Diyos na Diyos. Ang Diyos sa dakila. No. Maaga pa lang naganda siya ng panggatong. Ano pa? Inihanda niya yung kanyang sasakyan. No? Inihanda niya yung kanyang mga katulong. Inihanda niya ang panggatong, inihanda niya ang lahat ng gamit nila sa paglalakbay, inihanda din niya ang apoy. Kaya napakahalaga po sa ating pagsamba yung preparasyon. Sa ating preparasyon daw makikita kung ang tunay mo, kung kilala mo ang tunay ang Diyos. Bakit? Ay subukan nyo. Di ba pag makipag-meeting kayo sa isang big time na tao? No. Before that meeting, sigurado, preparado ka na. No? Nakapagpaayos ka na, nakapagpagupit ka na, nakapag-ahit ka na, nakapag-plancha ka na ng damit. No, ready. Why? Kasi kilala mo yung taong pupuntahan mo. Pero at pinaghandaan mong mabuti. Ngayon, when we come into the presence of God, are we prepared? Are we prepared? Napakahalaga po itatawag natin adequate preparation. Kaya maraming kaguluhan ng linggo ng umaga. Kasi karaniwan, linggo pala ng umaga tayo. Nagpe-prepare. No? Nagpakapuya tayo ng magdamag ng Sabado. Kaya pag linggo ng umaga, pag nagsesermo na si pastor, di ba ba? Panay ang hikap natin. Bakit? Kasi nga, nagpuyat ka FB ng Sabado ng gabi. At i-expect mo ngayon na ikaw gising na gising ka sa sermon? Hindi ho. Gagamitin ng diablo ang pagkakataong yan na para hindi mo mapakinggan ang salita ng Diyos dahil nagpuyat ka kagabi. No. Kaya napakahalaga po yung tatawag nating preparasyon.
Si Abraham sa kanyang pagsamba sa Panginoon, he prepared everything. Adequate preparation. They traveled for 3 days at he needs a supply for 3 days. He estimated the travel for 3 days. No. Pangatlong prinsipyo na makikita natin dito. No? Pangatlong prinsipyo tungkol sa pagsamba sa buhay ni Abraham is makikita natin sa verses 4 and 13. Verses 4 and 13. Pakibasa nga po, verse 4 and 13. Na ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip na ang kanyang anak. Ano po ang prinsipyo na makikita dito? Pangatlong prinsipyo po, that true worship involves an awareness of God's movement. It involves an awareness of God's movement. No. Dalawang bagay ho ang napansin ni Abraham. Ang una po, ang sabi doon, after 3 days, no, of walking, no, toward doon sa Mount Moriah, of their travel, nakita niya ang Mount Moriah. Nakita niya yung different peaks. Natanaw na ho niya. No? At ang una niya hong napansin is kung saang lugar siya dapat pumunta. No? Yun ho ang niliwanag niya sa Diyos. Alin ho dito sa mga peaks na ito, bagamat wala ho maliwanag na sinabi dyan. Ang sinabi lang doon, malayo pa lang natanaw na niya. That is the eyes of faith. Meron hong paningin ng pananampalataya sa Diyos, si Abraham. Ang tunay na pagsamba ay meron hong paningin ng pananampalataya sa Diyos. Nakikita niya ang intensyon ng Diyos. Nakikita niya ang isang bagay as God sees it. Bakit ito mahalaga yung makita? Kasi kung magkamali ho siya doon sa different peaks na yon, makikita niya ho ba yung ram? Makikita niya ho ba yung ram doon? Makikita niya ho ba yung tupa na doon nakasabit? Hindi. Lahat ho kaya ng peaks ay mayroong tupang nakasabit. Kaya napakahalaga mga kapatid. Yung tinatawag nating awareness. No? Maging aware po tayo sa kilos ng Diyos. Maging aware tayo sa kilos ng Diyos. Sa panahon natin yon na COVID-19, ano ho ang kilos ng Diyos? No. Ano ho kaya ang posibleng gawin ng Diyos? No. Kinakailangan nating manalangin. No. Kinakailangan nating manalangin para maging sakto ang ating pananaw at makita natin ho ang COVID-19 ito mula sa pananaw ng Diyos. Kung si Abraham ho ang nasa panabubuhay sa panahon ngayon, si Abraham ho ay nakaluhod na sa Diyos at sumasamba sa Diyos. Di ba? No sinabihan ng Diyos si Abraham, ibigay mo sa akin ang pinakamamahal mong anak. Anong ginawa ni Abraham? Sumamba siya sa Diyos. Di ba? Sumamba sa Diyos. Mahalaga po yung awareness doon sa movement ng Diyos. Dahil hindi ho tayo lumalaban sa kalooban ng Diyos, we are obeying the will of God. Ang sabi ho ng Biblia, kinakailangan nating malaman ang kalooban ng Diyos. Because disobedience, yung kasalanan ay paglaban o rebellion sa kalooban ng Diyos. Ang sabi ho sa pamilyar na talata na madalas ho natin ginagamit sa Matthew 6:33. Sabi doon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Hanapin niyo muna ang kaharian ng Diyos. Ang mahalaman mo ang gusto ng hari. You have to be aware of the desires of God and the movement of God. Nakita ho ito, nagkaroon ng matang pananampalataya si Abraham at nakita niya kung saan eksaktong bundok ang nais ng Diyos ihandog. Hindi niya ho pinili yung mas mababang bundok na mas madali niyang puntahan. Ang pinili niya ay ang piniling lugar ng Diyos. Gayon din po sa atin, mga kapatid, in application sa ating paglilingkod. Huwag ho natin piliin yung mas mabuting lugar. No? Huwag natin piliin yung mas greener pasture. Ang piliin natin ay talagdum ba tayo tinalaga ng Diyos na sa ating paglilingkod. Are we in the right location sa ating paglilingkod sa Panginoon? Pangalawang nakita ho niya is yung verse 13. Dahil nakita niya ang saktong lugar kung saan siya pinapupunta ng Panginoon. Sabi natin kanina, the revelation of God is a progressive revelation. No?
Habang sumusunod siya sa kalooban ng Diyos, ipinahahayag ng Diyos ang kanyang kalooban sa buhay ni Abraham. And because of that, nung dumating siya sa bundok, inihanda niya yung altar, nilatag niya yung panggatong, itinali niya si Isaac, at nung talagang desidido siya sa kanyang gagawin pagsamba sa Panginoon. Nung sasaksakin na niya ang bata, ang Diyos ay tinawag siya. And because of that, nangyari? Doon niya nakita ngayon, nung tinawag na siya, nung pinigil na siya ng anghel, hindi lang niya niyakap lang si Isaac at sinabi, ay, salamat naman na buhay ang aking anak na si Isaac. Ito ko, hiniligtas ng Diyos. Hindi siya nakafocus doon. Nakafocus siya sa kanyang purpose on going on that mountain. And that purpose is to worship God. Ano hinanap po ng kanyang mata? Napansin ng kanyang mata na mayroong isang nakatali doon. So sa halip na bigyan niya ng proteksyon ng kanyang pinakamamahal na anak, ang hinanap niya is the completion of the purpose of his going to Mount Moriah. What is the purpose of going to the Mount Moriah? Is to worship God. And worship can be accomplished by sacrifice. At nakita niya yung tupa na nakatali doon. Nakita niyo yung tupan na napasabit doon. At sa kanya hindi aksidente yon. Sa kanya hindi aksidente. It is the provision of God. It is the provision of God. Kaya nga anong ginawa niya? Nung nakita niya yung tupa, nakita niya ito yung galaw ng Diyos. Itong nais ipahandog ng Diyos. No? Ano makikita? There is substitution. Nag-prepare ang Diyos ng substitute na hain na kanyang ihahandog. For him to worship, ang means ng Panginoon ng worship is not through His Son, no? But through a substitute offering in the presence of a lamb. No? Yun agad ang inatakot niya. Yun agad ang inatake niya. Tinapos niya ang kanyang misyon doon. Why? Because he sees God. He learned about God, that God is a providing God. That God is a providing God. Alam niyo yung salitang provision. It comes from two words, no? Pro, video. Ang ibig sabihin ng pro ay pre. Before. Ang video is video. Dito natin kinuha yung word na video. Seeing before. No? Seeing before. The provisions of God. Nakita na ng Diyos ang lahat ng pangyayari. And because of that, God prepared it beforehand. God prepared it beforehand. The provision of God is not an accidental provision. The provision of God is preparing it beforehand. Before it happens, God prepared it for you. Ganun ho kadakila ang ating Diyos. Kaya kinakailangan natin makita ang lahat ng bagay na ito ayon sa galaw ng Diyos. Kinakailangan natin malaman ang galaw ng Diyos for us to see ang provision ng Diyos beforehand. Marami hong tao naghihirap ngayon. Marami din hong pastor ang naghihirap ngayon. No. Pero ang sigurado ho tayo, if we are in the right place, we will see the provision of God. The preparation of God beforehand. Bago pa mag-lockdown, may ipinahanda na ng Diyos. May preparasyon na ang Diyos. And we will see that if we are in the right place. And we will be aware. Kinakailangan natin magkaroon ng awareness of the movement of God. At nandyan ho yan sa lifestyle of worship. Number 4 na principle sa buhay ni Abraham. So the first principle, sabi natin, true worship involves an intimate knowledge of God. Second, true worship involves an adequate preparation. Third, true worship involves an awareness of God's movement. Number 4, true worship involves a private moment with God. True worship involves a private moment with God. Verse 5. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan niyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Pasinin natin. Sa kanyang pagsamba sa Panginoon, alam ni Abraham na ang pagsamba sa Panginoon is a private moment. No? Ang pagsamba sa Panginoon is a private moment. Pwede ba niya kasama yung kanyang mga katulong? Pwede naman niya dapat isama.
Pero alam niya, it is a private moment at yung sasamba lamang ang dapat in the presence of God. So anong ginawa niya? Siya na boss, no? Sila ang may dala ng gamit. Iniwanan niyo kanya maalipin. Sabi niya, kasi bantayan niyo ito yung hayop. Actually, pwede lang sakyan ng hayop hanggang doon sa pinakamataas. Hindi ba? Pero hindi niya ginawa. Because it is a private moment with God. Pag sinabi ho natin private moment, ikaw at ang Diyos lang. Kaya kahit itong pagsambaw natin ginagawa in Sunday, during sa Sunday worship natin o midweek services natin or any worship services natin. Even though we're doing it as a congregation, no? As a corporate matter, still worship is a private moment with God. Kahit na kasama natin ang buong kongregasyon, it is a private moment with God. Even if you are delivering the message of God, you are in a private moment with God. Kaya kinakailangan mo tayo maging matapat sa ating pagpapahayag ng salita ng Diyos. Bakit? Because it is during those times we are delivering the message of God, not our message. Not yung hindi yung gusto nating sabihin, kundi ang nais sabihin ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Isa kong magandang halimbawa sa Biblia is si Moses, no? Si Moses. So, nung tinawag ko ng Panginoon si Moses, hindi ko siya tinawag ng Panginoon sa panahon kung marami siya o may mga kasama siya. Makikita ho natin sa Exodus chapter 3. Tinawag ng Diyos si Moses nung siya ay nag-iisa. No, Exodus chapter 3 verse 1 to 4, no? Exodus chapter 3 verse 1 to 4. Pakibasa nga po. Samantala, habang nagpapasto si Moses ng kawan ng binan niyang si Jethro na pari sa Midian, tinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon, ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. So, ito yung panahon, ito yung panahon na tinanggap o tinawag ng Diyos si Moses. At tinanggap niya tinanggap niyo. So para madaling matandaan yung pag-iisa ni Moses sa Diyos, no? Tatlong T, pag-usapan natin, no, yung private moment with God. Tatlong T. No, first, tinanggap ni Moses yung task. Ano yung task? Yung task ko na iligtas ni Moses, ililigtas ng Diyos sa magitan ni Moses ang kanyang bayan sa Ehipto. That is the task na tinanggap ni Moses sa Panginoon when he was alone with God. Ganon din po tayo. We need to be alone with God in our worship with Him. No? Kaya nga sabi natin, worship must be a lifestyle dahil sa panahon tayo sumasamba, we are receiving an instruction from the Lord. Example natin, si Isaiah chapter 6, na siya huwag nag-iisa na sumasamba sa Diyos at doon sinabi ng Diyos, sino ang aming susugo? Ang sabi ni Isaiah, here am I, send me. Nung ang mga Kristiyano sa Antioquia, ay sila huwag sumasamba, sila huwag nananalangin sa Panginoon, sinabihan ng Diyos, ihiwalay mo sa akin sino? Si Bernabe at si Pablo, sapagkat sila isusugo ko sa iyo. Isusugo ko sa isang misyon. Ibinibigay ng Diyos ang task. Saan? During those time na tayo'y nag-iisa. It is even though we do a corporate worship, the task is given personally. Sasabihin nyo naman, sige, paano, Pastor, yung time ni Jesus, di ba? Sabay-sabay silang binigyan ng task? Yes. But they claim it as an individual giving of authority. Why? Kasi kung sila as corporate, si Pedro, yung galaw lang ni Pedro, galaw na ng kalahatan. Pero every one of them, read church history. Wala akong alagad ng ating Panginoon Kristo ang nanatiling natulog lang. Kasi si Pedro naman ang head. Siya ang dapat gumawa. But every one of them suffered and died for the gospel. Isa lang ho actually. Isa lang ho ang namatay sa katandaan, that is John. Pero madami ho siyang pinagdaanan. Dahil sa pananampalataya ni Juan, isinawsaw ho siya, inulubog siya sa kumukulong mantika. Subukan nyo, mapilansikan lang kayo yung mantika.
He suffered a lot for the ministry. Si Pedro, ano ang ginawa kay Pedro? Si Pedro, because yung pagkatawag sa kanya ng Panginoon is a personal calling, no? He is willing to die for his Lord. Yung una na sinabi niya sa Panginoon, Lord, I am willing to die with you. Hindi ho nangyari yun, natakot siya. Pero nung siya ho'y nakilala niya ng lubusan ng Panginoon, sabi niya, hindi ako karapat-dapat na mamatay katulad ng aking Panginoon. Kung si Jesus namatay, nakatayo sa krus, sabi niya, hindi po pwede. Ini-request ho niya sa kanyang papatay sa kanya na siya'y patayin na nakabaliktad, no, nakatiwarik sa krus. Pinatiwarik ho ang krus para lang kay Pedro. The task is given when Moses was alone with God. Pangalawa, in Exodus chapter 19, verse 3 and 20. And Exodus chapter 19, verse 3 and 20. No. Verse 3. Si Moises naman ay umakyat sa bundok upang makipag-usap sa Diyos. Verse 20. Bumaba si Yahweh sa tuktok ng bundok ng Sinai at pinakyat niya roon si Moises. Okay. Ano yung T na tinanggap ni Moses? The Ten Commandments. The second T natin is the Ten Commandments. Tinanggap ni Moses ang Ten Commandments in his private moment with God. Tinanggap ni Moses ang Ten Commandments not in the public moment, but is in the private moment with God. Lastly, Exodus 24. Exodus 24, verse 12. No? Verse 12 na lang po. And 13 siguro. 24, verse 12 and 13. Sinabi ni Yahweh kay Moises, umakyat ka rito, maghintay ka, at ibibigay ko sa iyo ang mga tapyas ng batong pinasusulatan ng mga kautusan at ng mga tagubilin. Sinulat ko ito upang maging tuntuning ituturo mo sa mga tao. Umakyat nga si Moises kasama ang lingkod niyang si Josue. Okay. Verse 17 and 18. Nakita rin ng mga Israelita ang kaluwalhatian ni Yahweh na parang nagningas na apoy sa taluktok ng bundok. At unti-unti siyang natakpan ng ulap habang umaakyat na natiri siya sa bundok sa loob ng 40 araw at gabi. Okay. Dito sa pangalawang pagpapaakyat kay Moses, no? Pangalawang pagpapaakyat kay Moses, makikita ay binalik ho ng Diyos kasi nabasag yung unang Ten Commandments, no? Unang tapyas ng bato. At pinagawa siya ng Panginoon ng pangalawang tapyas ng bato at muli isinulat ng Diyos kay Moses, yung 10 kautusan. Doon sa tapyas ng bato na pinagawa ng Diyos kay Moses. At dito sa pangalawang pag-akyat niya, God has given also kay Moses yung instruction. Yung instruction what? To do the tabernacle. Ipinakita ng Diyos doon sa bundok, no? Yung pattern ng tabernacle, at kung makikita ho natin, babasahin natin sa Exodus and Leviticus, makikita nyo na detalyado ang instruction ng Diyos kay Moses doon sa paggawa ng tabernacle. It is patterned on the tabernacle in heaven. Ano pa apat na prinsipyo? True worship involves a private moment of God, in God. Private moment with God. Number 5 principles natin in worship sa life ni Abraham is in verses 6 to 8. Verses 6 to 8. Ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy ni panggatong, dala naman niya ang apoy at patalim, at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano iyon anak? Tugon ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog natin? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang nagbibigay niyon, kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Okay. Anong panglima ho nating prinsipyo? True worship involves what? A precious sacrifice. True worship involves a precious sacrifice. Ano ang command ng Diyos? Pansin natin, balikan natin ang verse 1. Ang sabi doon, take your son, take your son, your only son, whom you love, The command of God is an imperative. The word is an imperative. Sabi, take your son. Hindi niya sinabi, baka pwede mo naman kunin ang iyong anak. Kundi sabi ng Diyos, kunin mo ang iyong anak. Ang pinakamamahal mong anak. Very specific ang Diyos. Bakit? Sakripisyo. Bakit sakripisyo? Alam niyo ba, yung paggagamit ng salitang whom you love, the only son whom you love was only first used in Genesis chapter 22
with regards to the love of the Father to His Son. No? Kaya medyo may typology ho ito sa pag-ibig ng Diyos Ama sa kanyang pinakamamahal na anak. May typology ho yan. No? Kasi dito unang ginamit ng Diyos mismo ang salitang pag-ibig. No? Salitang pag-ibig in relation to the love of the Father to His Son, whom He loved, the beloved Son of Abraham. At ano bang ginawa ng Diyos? God is giving us His beloved Son, that whom He loved. No? Specific ang utos ng Diyos kay Abraham. No? Hindi niya sinabi, Abraham, si ano na lang, si Ismael na lang. No? Pero alam niyo ho ba, sa mga Muslim sa Islam, ang kine-claim ho nila na hindi ho si Isaac ang inihandog dito. It is, Ismael. No. Pero based on the description ng Bible, iisa lang ho ito. Si Isaac. No. Pangalawa, ang sabi ng Diyos, utos doon, go to the land of Moriah and offer him to me. Specific. Anong i-offer? Si Isaac. No? Offer him to me. At alam mo natin sa Old Testament ang ibig sabihin ng offering. Ito ay dapat mamatay. Ito ay dapat mamatay. And Abraham is willing, no? Abraham has been willing to give the life of Isaac in faith. In faith. In faith, ibabalik sa kanya ang kanya. Because worship is a response. Abraham is willing to offer to God without hesitation. Kasi nyo, without hesitation, hindi ko siya nag-isip-isip na, iaalay ko ba? Hindi. Hindi ko siya kumuha ng bulaklak. No? Iaalay ko ba? Hindi. Iaalay ko ba? Hindi. Ay, hindi. Save siya? No, si Isaac, hindi. Kundi, kung ano ang utos sa kanya ng Diyos, he followed the direct instruction of God. Mayroon bang options si Abraham? Mayroon mo siyang option to disobey. But he did not disobey. No? Itong malaking pinagkaiba ho nila ni Job. Si Job ho ay wala sa posisyon niyang hadlangan ang kanyang karanasan. Di ba? Si Abraham meron siyang capacity na hindi sumunod. Sa pangyayari kay Job, anong kinuha ng Diyos sa kanya? Kinuha ng Diyos sa kanya lahat ng kanyang kayamanan. May option ba siya na pigilan? Wala. Kinuha sa kanyang mga anak, may option ba siya na pigilan? Wala. Kinuha sa kanya ang kanyang health, may position ba siya na pigilan? Wala. Anong response ni Job? Ang response ni Job is worship. Di ba po, parang ganito din ho sa ating sitwasyon. Sa panahon ho natin ngayon, we are in COVID-19, lockdown, no? Gusto ho ba natin ito? Meron ho ba tayong magagawa? Wala. And we have to obey. No? And we have to obey. What is our word? What is our response? If we know God, the response is what? Worship. The response is worship. Abraham has an option whether to respond in worship or not. And he chose to obey God in worship. Si Mary of Bethany. Di ba? May option siya. Pinipigilan nga siya ng mga tao na huwag maghandog sa Diyos. Na huwag, nanghihinayang sila sa doon sa pabango na napakamahal na ipinialay niya sa ating Panginoon Kristo. May option siya to do, not to do it. But he did it. She did it. Ginawa ko niya. No? Bakit? Kasi sa kanya that is expression of worship. Walang kwenta sa kanya ang pera, ang kayamanan para ipakita lang niya sa Panginoon ang kanyang tunay na pagsamba. Yung example ng poor widow na naghandog sa templo. Sa kanya ibinigay niya sa Diyos ang lahat, no? Lahat. Because sa kanila, alam mo nila ang maliwanag sa kanila. True worship involves a precious sacrifice.
Wala hong pagsamba kung walang sakripisyo. Walang pagsamba kung walang sakripisyo. Number 6, na prinsipyo na makikita natin. Malapit na po tayong matapos. Number 6 na prinsipyo is in verses 9 to 10. Verses 9 to 10. Pakibasa nga po. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gatusin. Nang masasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, narito po ako, sagot ni Abraham. Yan. Ano sabi o? Anong prinsipyo makikita natin sa mga talatang binasa natin? Number 6 principle is true worship involves a steadfast faith in God. True worship involves a steadfast faith in God. No, po sinabi natin steadfast, patuloy na pananampalataya. No, ito yung tatawag natin focusing on God. No. Pasinin natin, ano ang alam ni Abraham, anong utos sa kanya ng Diyos? Ang utos sa kanya ng Diyos, ihandog mo sa akin si Isaac. Anong declaration ni Abraham? Ang declaration ni Abraham ay ganito. Maiwan kayo dito, verse 5, no? Maiwan kayo dito at kami ni Isaac ay pupunta doon sa bundok at sasamba kami sa Diyos at babalikan namin kayo. Ano kanyang pananampalataya? Ang pananampalataya niya, maiuwi niya si Isaac after worship service. Maiuwi niya si Isaac after worship service. Ano kaya ang nasa isip ni Isaac? Tingnan natin, ni Abraham. Ano kaya nasa isip ni Abraham? Alam niyang papatay niya si Isaac. Ano kaya nasa isip ni Abraham kung bakit niya sinabing, we will return? No? Makita natin ito sa Hebrews chapter 11, verse 17 to 19. No? Ano ang pananampalataya ni Abraham kung bakit sinabi niya sa kanyang mga alipin? No? Maiwan kayo dito, kami sasamba doon, pero babalikan namin kayo. Pansinin niyo, alam niyang mamamatay si Isaac, pero ang sinabi niya, babalikan namin kayo. Hindi niya sinabing, babalikan ko kayo. No? Ang deklarasyon niya, babalikan namin kayo. Kaya kung ang ating pananampalataya, mga kapatid, is nakabase sa ating deklarasyon. No? Sa ating deklarasyon. Tingnan natin, Hebrews 11, 17 to 19. Nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya nang ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos. Na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya, naniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay, kaya't sa patalinhagang pangungusap, na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Ano hong nasa pananampalataya ni Abraham? Ang nasa pananampalataya ni Abraham, kahit patayin niya ang kanyang pinakamamahal na sa Isaac, bubuhayin ng Diyos sa Isaac at ibabalik muli sa kanya dahil sa pamamagitan niya matutupad ang lahat ng pangako ng Diyos. Kaya napakahalaga, babalik ulit tayo sa unang prinsipyo natin. True worship involves an intimate knowledge of God. Kung kilala mo ang Diyos na nangangako sa iyo, hindi ka mag-aalinlangan na sumunod sa Kanya. At hindi ka mag-aalinlangan na manampalataya sa Kanya. Dahil kung kilala mo siya, alam mo ang Kanyang mga kilos at alam mo ang Kanyang paggawa. And you will obey because of your faith. Anong pananampalataya ni Abraham? Ang pananampalataya ni Abraham, kahit patayin niya ang kanyang pinakamamahal na, bubuhayin ng Diyos. Kaya ano ang kanyang deklarasyon? Ang deklarasyon niya, mga kapatid, ganito, babalikan namin kayo. Babalikan namin kayo. Pasino natin? Dalawang beses niya sinabi yan. Verse 8. Genesis 22, verse 8. No. Sumagot si Abraham, Anak, ang Diyos ang magbibigay niyon, kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Ano po sabi niya? Nung tinanong siya ni Isaac, no? Nung tinanong siya ni Isaac, Ama, may dala tayo, apo eh. Dala mo ang kutsilyo. Dala mo ating panggatong. Nasaan po ang handog? Anong pananampalataya ni Abraham? God will provide. Di ba? Consistent ang kanyang pananampalataya. Hindi niya sinasabi, hindi ko alam anak eh. No? Hindi ko alam anak eh. Pero ang sabi niya, God will provide. Dahil ang pananampalataya, maliwanag ko ang sinasabi ng Diyos. Ang description ng Diyos. Hebrews chapter 11, para mabigyan ho natin definition. Medyo bigyan natin ng background. What is faith? Ang sabi ng sumulat ng Hebreo. 11:1. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita.
Ano po? Ang pananampalataya po, steadfast faith is based on a sure promise of God. Based on a sure promise of God. Napakaraming mga pagyayari na ho sa buhay ni Abraham at napatunayan niya ang Diyos niya ay tapat sa kanyang mga pangako. At sa mga pagkakataong ito'y hindi magkakabula ang salita ng Diyos. And because of that, He is willing to offer His Son, His only beloved Son, sa kanyang Diyos because He knows His God na matutupad ang lahat ng pinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Isaac. And even Isaac knows his God. Bakit to? Hindi ho nag-react sa Isaac. Wala ho sinabi yan. Actually, Isaac is around 12 years old. Pwede niya hong takbuhan ng kanyang ama. Pero he believes in the faith of his father. And he walked in the faith of his father. Because true worship involves a steadfast faith in God. Mga kapatid, kinakailangan ho tayong manghawak sa ating pananampalataya. Yan ho ang katibayan ng unang totoong pananampalataya. Ay steadfast faith. Kahit anong sitwasyon mo, hindi yung sitwasyon mo ang magsasabi ng iyong pananampalataya, but your God will determine your faith. Hindi ho tayo mataas sa pananampalataya pag maganda ang sitwasyon. Hindi po. Kahit anumang sitwasyon ng ating buhay, dapat tayo ay nagpapatuloy na nagtitiwala sa Diyos. Alam natin that good will be the outcome of all of this. Sa panahon na ng COVID-19, mag-aalala pa ho ba tayo? Napakarami na ho nating karanasan sa ating Diyos. Kinakailangan ho natin ngayon ay to walk in faith. At dito natin mapapatunayan na ang Diyos ay tapat sa kanyang mga lingkod. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga lingkod. Because true faith and steadfast faith is based on the sure promises of God. We know that all the promise of God is sure and true. Dito mo mapapatunayan, kapatid, ang katotohanan ng mga pangako ng Diyos. Mayroon isang author, sa kanyang book na Room for God, ang sabi ni Robert Wense ganito, worship risk becomes human-centered when the focus of our relationship with God fails to rise above our needs, our feelings, or the blessing we receive when we worship the one who blesses. This danger is revealed by the question we often ask about how we enjoy the worship service, what we got out of a sermon, and whether or not we were fed by the Word of God. Mayroon hong risk, kung ang ating pagsamba is focused on the human, when our relationship with God fails to rise above our needs, about our feelings, and about the blessings we receive. Kung dito ho tayo nakafocus, madidisgrasya ho tayo sa pagsamba sa ating buhay pananampalataya. Dahil ang buhay pananampalataya ho natin should not be based on feelings, should not be based on blessings, should not be based on the needs. It is based on the sure Word of God. It is based on the sure Word of God. Lastly, last principle na natin, o seventh principle of the true worship, life of worship of Abraham is in verse 11 to 18. Nabasa na ho natin kanina. Hindi na ho natin isasayin na lang ho natin yung mga talata. Subukan natin. Verse 11. Tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham. Narito po ako, sagot ni Abraham. Okay. Ano pong makikita natin? Pampitong prinsipyo. True worship elicit a response from God. True worship elicit a response from God. Pag sinabi natin elicit, ang tunay na pagsamba ay parang sabi ni Newton, law. For every reaction, for every action there is an equal and opposite reaction. Ang tunay daw pong pagsamba ay humihingi at humihiling ng response galing sa Diyos. At nag-expect ng response galing sa Diyos. Ang tunay na pagsamba is expecting a response. And he is assured of the response from God. He is assured of a response from God. Because he knows that God is never
Hindi ho ang Diyos nakatingin lang ho sa atin sa sideline, no? Hindi lang ho siya nanonood sa atin. Whenever true worship takes place, He responds. Whenever true worship, He responds. At dalawa ho ang response ng Diyos. Dalawa ang response ng Diyos. No. Unahin ho muna natin ang negative response. If worship is unacceptable, He sends judgment. If worship is unacceptable, He sends judgment. Buksan ho natin. Sa unang bahagi pa lang ng Biblia, Genesis chapter 4, verse 3 to 7. No? One of the best example dito sa tinatawag nating unacceptable worship. Genesis chapter 4, verse 3 to 7. Pakibasa nga po. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Kinuha naman ni Abel ang isa sa pangapanganay ng kanyang kawan, pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Si Yahweh ay nasiyahan kay Abel at sa mga kanyang handog. Ngunit hindi niya kinalagdan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ni Yahweh, "Anong ikinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na lagi nag-aabang upang lapain ka, nais nitong pagharian ka, kaya't kailangang mapaglabanan mo ito." Dalawang example ang nabasa natin, no, na naghandog sa Panginoon. Pareho naghandog, si Cain at si Abel. Si Abel ay naghandog saan? Na mula sa kanyang pananampalataya, and because of that faith, he offered the best sacrifice to God. Alam ho niya yung kalooban ng Diyos, kaya he offered what is best to God. Alam na ho ba ni David, ni Abel na kinakailangan ang offering sa Diyos is through the blood? No? Alam na ba yan? Hindi pa po. Wala pang instruction ang Diyos ng worship. No? Kasi it happens in Genesis. Ang instruction sa worship, it happens in Exodus and Leviticus. No. Pero bakit sumakto? Bakit sumakto ang kanyang ginawa ayon sa kalooban ng Diyos? Because he offered in faith. No. He offered in faith. Ano naman yung pangalawa? Bakit it becomes unacceptable? Pasinin natin. Ang sabi ng Diyos kay Cain, kung mabuti ang iyong ginawa, that means alam ni Cain sa kanyang sarili na ang kanyang offering is not good. Is not even good. It is not the best offering for God. It is not the best offering for God. Hindi ho masamang mag-offer ng bunga ng punong kahoy sa Diyos. No. Pero if it is not offer out of faith and it is not the best offering that you can offer to God, it is an acceptable offering. Kaya kung maghahandog tayo sa Panginoon, maghandog tayo ng best and of faith ayon sa ating pananampalatayang ibinigay ng Diyos. It must be the best because at ayon sa pananampalatayang ibinigay sa atin ng Diyos. Because if it is unacceptable, He sends judgment. Kung inaasahan natin sa ating pagsamba, God will send us a blessing. Pero if He offers what is unacceptable worship, wala ho tayong matatanggap na blessing. And God, through His Word, assures us of that. Second, sabi natin, what is acceptable worship? If we give unacceptable worship, He bestows blessings. At yun ho ang gusto ng Diyos. Pasino natin? John 4:24, ang sabi doon, hinahanap ng Ama ang mananamba. Ang Ama na ho ang naghahanap ng mananamba. Hinahanap ng Ama ang tunay na pagsamba. Why? Because He wants to share blessings to us. He wants to bestow blessings to us. And He loves to bestow blessings to us. Hindi lang kung gusto niyang magbigay ho sa atin ng mga biyaya. He loves to bestow blessings to us. Parang ama na natutuwa sa kanyang anak, pinagpapala niya. Di ho ba? Kapag tayo subukan nyo, pag tayo ay pumapas at may marong magagandang grade, di ba? O pagka may mga rewards sa atin ang ating ama, how much more yung ating ama na sumasalang. No? One example in the Old Testament is Job. No? Job. Tingnan natin. Job chapter 42. Job chapter 42 verse 7 to 15. Job chapter 42 verse 7 to 15.
Pagkatapos nito kay Job, Pagkasabi nito kay Job, si Eliphaz na Temaneo naman ang hinarap ni Yahweh, sinabi niya, "Matindi ang galit ko sa iyo at sa dalawa mong kaibigan sapagkat hindi ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin tulad ng ginawa ni Job. Kaya ngayon, kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa. Dalhin ninyo ito kay Job at sunugin bilang handog. Ipapanalangin kayo ni Job. Siya lamang ang papakinggan ko para hindi na kayo pagbayarin sa inyong kahangalan dahil sa hindi ninyo paglalahad ng buong katotohanan tulad ng ginagawa niya." Ganoon nga ang ginawa ni Eliphaz na Tamineo, Bildad na Suhita, at Zophar na Naamita, at ang panalangin ni Job ay dininig ni Yahweh. Ang kabuhayan ni Job ay binalik ni Yahweh sa dati na nang ipinalangin niya ito 3 kaibigan at dinoble pa ni Yahweh ang kayamanan ni Job. Lahat ng kapatid nito, mga kamag-anak at kakilala ay na dumalaw sa kanya ay nagsalo-salo sila. Bawat isa ay nakiramay sa nangyari sa kanya at nagbigay ng salapi at singsing na ginto. Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ni Yahweh. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka, at 1,000 inahing asno. Nagkaroon pa si Job ng 7 anak na lalaki at 3 anak na babae. Ang pangalan ng babae ay Jemima, Kezia, at Keren Hapuk. Ang mga anak na babae ni Job ang pinakamaganda sa buong lupain. Pinamanahan din niya ang mga ito tulad ng mga anak na lalaki. Si Job ay nabuhay pa ng 140 taon. Inabutan pa siya ng kanyang mga apo sa ika-4 na saling lahi. Matandang-matanda na siya ng mamatay. Okay. Ano ho ang bigay ng Diyos kay Job? Ang response ni Job sa pagsubok na kanyang dinaanan ay pagsamba. And because of that response, God sent a blessing sa buhay niya. Yung mga nanlait sa kanya, siya pa ho nag-pray para sila ipagpalain. No. Di ba? At dinoble ng Diyos ang lahat ng kanyang kinuha sa kanya. Mga kapatid, wag ho tayong matakot. Wag ho tayong matakot na mawalan dahil sa ating pagsamba sa Diyos. Wag ho tayong matakot na mawalan dahil sa ating pagsamba sa Diyos. Pag ito ho'y pinahintulutan ng Diyos and we offer it heartfully to God, God will send His blessing. And sa principle na ginawa ng Diyos kayo, He sent a double blessing sa buhay niyo. Pangalawa, example ho natin that God is sending blessings in worship ay makikita ho natin sa New Testament. Ito ay makikita ho natin sa ikalawang gospel, no, sa Marcos. No. Di ba nakita ho natin kanina na kwento ni Maria? Mark 14. Yung kwento ni Maria na inialay niya yung kanyang best. No. Inihanda niya ho ito para sa kanyang sarili. Pero nung nakita niya ang kanyang Diyos, ibinigay niya sa kanyang Diyos. At anong sinabi ng Diyos sa kanya? Mark 14 verse 9. Ano ang sinabi ng Diyos kay Maria? Tandaan ninyo, saan man sa buong mundo ipangaral ang magandang balita, ang ginawa ng babaeng ito ay pahahayag bilang pag-alala sa kanya. Okay. Ano po? Saan man ipangaral ang mabuting balita. Ito'y maririnig ang kwento ni Maria. Hanggang ngayon, pinag-uusapan siya because of His lavish gift to God. Lavish gift to God. Last principle. Principle number 8 sa life ni Abraham is in verse 14. Genesis 22 verse 14. Kaya't ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob at magpahanggang ngayon, sinasabi ng mga tao, sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Second to the last po pala yan. No, second to the last. Meron pa pala tayong pang siyam. No. So, 8th principle is true worship involves a broadening of our understanding of God. Broadening of our understanding of God. Habang lumalalim po tayo sa atin hong pananampalataya, mas lalo natin nakikilala ang Diyos. No, parang mag-asawa ang relasyon natin sa Diyos. Habang tumatagal, mas nakikilala natin ang bawat isa. Gayon din do, habang tumatagal ang ating relasyon sa Diyos, mas lalo natin siyang nakikilala. Ano po ang nakita niya? He looked up and saw around. No. Nabanggit ko ito kanina.
Ang focus ho niya is to worship God matapos yung maligtas Isaac. Ang paningin niya ay tumingin ng pananampalataya at nakita niya ang ano? Nakita niya ang tupa. No? So, nung nakita ho niya ang tupa, ang nakita niya ngayon is ano? Ang principle ng Diyos is the principle of substitution. Meron na naman po itong ano? Meron na naman tatawag nating typology. Substitution. Bakit? Ang dapat ihandog ay kanyang anak, pero ang gusto ng Diyos ihandog at ang tamang ihandog is the lamb. Is a ram. Di ba? Hindi ho siya nagano. Ay kasi ito sinabi ng Diyos eh. Ito sinabi ng Diyos, kailangan patayin ko talaga. Patayin ko talaga. Kahit sinasabi mo Panginoon na ano, sinabi ko, gusto ko talaga patayin eh. Hindi. Because he knows God, no? He broadens his faith, understanding, his understanding, broadens the understanding of the ways and means of God. He accepts the rule of substitution. At inialay niya ang ano, ang kaniyang buhay. Ang buhay nung ram. No? New Testament example, di ba? New Testament example, it is It is a typology of ginawa ng ating Paiso Kristo. He is the substitute, no? He is the substitute offering. Instead na tayo po ang mamamatay katulad ni Isaac, na siya ang dapat mamatay for the worship of Abraham. Ang namatay ay tayo sa naman sa New Testament, ang namatay si Kristo sa halip na tayo ang mamatay. So that is the rule of substitution, and God is accepting the rule of substitution. God is accepting the rules of substitution. With regards to the ministry, si Pedro inihanda ng Diyos saan? Para sa Gentile, para sa Jews. No. Pero, sa Acts chapter 10, makikita ho natin dito, nung tinawag siya ng Diyos para mag-preach sa bahay ni Cornelius. No. Hindi ho ito matanggap ng kanyang makasamahan. Pero si Pedro, alam niya na ang Diyos ay kumikilos hindi lamang para sa mga Hudyo. Matapos magpakita ang Diyos ng example, ng illustration na ibinaba ng Diyos mula sa langit sa kanyang pangitain ang isang kumot na punong-puno ng mga hayop na hindi nila kinakain. Hindi ibig sabihin niya na kumain siya, kundi it is an illustration of God para para puntahan niya si Cornelius sa bahay at mapakinggan ni Cornelius ang mensahe ng Panginoon at si Cornelius ay makakilala at maligtas. Last principle. Dahil medyo mahaba ng ating lecture sa gabi ito. Last principle is our 9th principle. Malapit na tayo matapos, no? Last principle lang. In verse 15 to 19. Verse 15 to 19. Genesis 22. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalang Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita, ang lahi mo ay magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Kasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway, sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beersheba. Okay. May ilan ho tayo makikitang law dito sa principle number 9. Anong principle? True worship involves participation in the work of the Lord. True worship involves participation in the work of the Lord. No. Verse 12. What is in verse 12? Sabi po doon, huwag mong patayin ng bata, no? Huwag mo siya saktan, sapagkat hindi mo ipinagkait sa kanya ang kaisa-isa mong anak at pinakamamahal mong anak. What is the first law? No. Law of intuition. No. Law of intuition. Hindi yung siya tuition fee. No. Second, verse 13. Verse 13, paglingkod niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na may sungay at nakasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at tinandog kapalit ng kanyang anak. No. Natawag ko nating the law of substitution. The law of substitution. Verse 18. Verse 18. Sa umagitan, sabi ito,
Basahin natin verse 16. Wika nito, kung si Yahweh nangako sa iyo, yamang hindi mo ipinagkait sa akin ang kaysa sa mong anak, pagpapalain kita, ang lahi mo magiging sandami ng mambuhangin sa dagat, at lulupugin nilang malusod ang kanilang mga kaway. Sa magitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat ikaw ay tumalima sa akin. What the third law? The third law is the law of listening and obedience. Law of listening and obedience. Kinakailangan natin sumunod, makinig at sumunod. And verse 19. Verse 19. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beersheba. No. Ano 'yun? Tama si Abraham sa kanyang salita, no? At sila'y umuwi na masayang-masaya. The law of gratitude. The law of gratitude. The law of gratitude. Sa atin ng pagsamba sa Panginoon, sa New Testamento, the word worship, kasama ho dito ang service. The word worship, kasama po ang service. Alala niyo po, nung si tinawag ng Diyos Isaiah, sabi ni Isaiah, "Here my Lord." At saan nagtapos? Sabi ng Diyos, "I am sending you to the people to preach the word and to share the word." Wala akong kwenta ang lahat ng ating napapangalaman. Wala akong kwenta ang lahat ng ating iniisip at binabasa kung hindi po tayo nakipag-participate sa gawain ng Diyos. Ano yung siyam na prinsipyo natin natutunan sa buhay ni Abraham? First, true worship involves an intimate knowledge of God. Dapat kilala mo ang Diyos. At ito magsasabi na yung tunay na person. Pangalawa, true worship involves an adequate preparation. Pangatlo, true worship involves an awareness of God's movement. Number 4, true worship involves a private moment with God. Number 5, true worship involves a precious sacrifice. Number 6, true worship involves a steadfast faith in God. Number 7, true worship elicits a response from God. Number 8, true worship involves a broadening of our understanding of God. And last, number 9, true worship involves participation in the work of the Lord. Sana po sa gabing ito, pinagpala po tayo ng ating Panginoon. Sa bawat sa po na gusto nilang maging makredit yung kanilang pakikinig, no? Kinakailangan niyong enroll ang inyong sarili sa ating ng programa, bagamat we are doing it in the air. Now, we're continuing our studies because of the COVID-19. Sa mga dati pa umaaraw ay makakarinig ko tayo ng mga lessons on the air, no? Lalo-lalo na sa ating mga estudyante. After ng ating mga lectures, I'll be giving the final examination. I'll be giving the final examination for the closure of our for the closure of our subject. So, sa lahat po ng ating mga tagapakinig, sa lahat po ng ating mga estudyante, muli po, in behalf of the Far Eastern Evangelical Theological Seminary, ito po ang inyong lingkod, ang nagsasabing magandang gabi po sa ating lahat. At sana po, maging tunay na buhay natin, bagay ng buhay natin, ang tunay na pagsamba sa ating Panginoon. Pagpalain po tayo.